Ganito ang tipikal na eksena sa EDSA. Mapapansing mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa linya ng private vehicles, habang maluwag sa nag-iisang lane na dinadaanan ng EDSA bus carousel at iba pang authorized vehicles. Hassle para sa mga nakasasakyan, di ba? Sa mga ganitong pagkakataon, marahil gets nila ang sentimentong ito ni 4th District Leyte Representative Richard Gomez kamakailan. Pero inalmahan niya ng netizens. Ayon naman sa Department of Transportation, lalong magdudulot ng masikip na daloy ng mga sasakyan ang iminungkahing ito ni Gomez. Anila, commuter ang lubos na mahihirapan kung sakaling pahintulutan ito. Dadagdag pa ito sa maraming dagok ng mga commuter sa araw-araw na pagbiyahe. Kamusta naman kaya ang karanasan ng mga commuter sa pagsakay ng EDSA bus carousel? Para makasakay ng bus, kinakailangan ng mga commuter na tumawid doon sa gitna ng EDSA kung nasaan ang bus lane. Pero bago yan, kailangang umakyat baba ng mga commuter sa footbridge at madalas kinakailangan pumila ng mahaba ng mga commuter para lang makasakay ng bus, lalo na tuwing rush hour. Pagkaraan ng ilang minutong pagpila, ganitong sitwasyon naman ang susuungin ng mga biyahero. Mahihiya ang sardinas sa sobrang siksikan. Kung ikukumpara sa mga private vehicle, nakakaunti lang ang sakay. Sino nga ba ang tunay na nakakapag-traffic sa EDSA? Ngayon gets na natin ang pinanggagalingan ng reaksyon ng mga netizen sa naturang post. Para sa iba pang content tulad nito, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.